Ang akala ko dati madali lang ang buhay pag ninegosyo kasi nga nasanay na din naman ako na nung nag-aaral ako simula nung elementarya, meron akong mga sidelines para makatulong sa pag-aaral ko or makatulong sa allowance ko araw-araw. Nung elementarya ako, nagbebenta ako ng pwede kong maibenta para may pambaon. At kahit nung high school ako, meron akong binibenta palagi na paninda para makatulong din sa akin pangbaon sa araw-araw. Kahit nung college at nung nagtatrabaho ako, hindi talaga nawala yung sideline sa akin. Hi guys, good morning. Karon kay aga naman mabukas tas ang aton nga tiyanggi. Parang aga pa po magsulod sa aton ng grasya. So aga pa ko nagamata kay parang maaga pa mabuksan na gud ang tiyanggita or ang tindahan pa. Kag ma-prepare na ang mga baligya, maayos ang mga baligya. Kag malimpyuhan ang mga dapat nga limpyuhan. Pero nitong mga nakaraang araw, na-realize ko na hindi pala ganun kadali yun. Kasi sa sarili mong negosyo, hawak mo o totoo yung oras mo, hawak mo lahat ng pera mo. Pero kailangan mo ring i-manage kung paano mo siya palalakihin, paano mo ipapaikot ang pera mo para may pambili ka ulit ng panibagong stocks na naman. At ang isa pa doon ay kailangan mong gumising ng maaga para sa mga customers mo. Unlike na nung nagtatrabaho ako, na-realize ko noon na kapag nagtatrabaho ka, pagkatapos ng 8 o 9 na oras, pwede ka nang umuwi, matulog, at kung gusto mong matulog, makakatulog ka dahil wala ka nang iisipin. Pero nung nagkaroon ako ng negosyo, iniisip ko lagi kung paano ba ako makaka-income pa ulit bukas. Paano ko mai-increase yung income na meron ako ngayon? Paano ko pa iikutin yung pera na meron ako kahit hating gabi na mag-iisip ka ng mga strategies on how to improve yung negosyo na meron ka, at minsan gusto mo pa ng expansion. Unlike na nung nagtatrabaho ako, lagi ko lang iniisip kung paano ako makakauwi ng bahay, paano ako makakapagpahinga, day off na ulit bukas. At kung may sarili ka palang negosyo, wala kang day off, hindi mo maiisip na magde-day off dahil pera ang pinag-uusapan doon. Iisipin mo kung paano mo palalakihin, palalaguin ang meron ka, paano hindi mawawala yung negosyo na meron ka. Oo, totoo, masaya na magkaroon ka ng income sa sarili mong negosyo. Dahil nga galing sa pawis at pagod mo yung paghihirap na ginagawa mo. Pero kapalit ng pagkakaroon ng negosyo ang pagkawala rin ng oras mo para sa sarili mo at oras mo para sa mga bagay-bagay, dahil nga talagang iisipin mo yung negosyo or iisipin mo yung business na meron ka, uunahin mo talaga yon. Pero kahit na ganun, masaya pa rin ako dahil na-achieve ko na magkaroon nito kahit na nag-umpisa muli ako sa pinakawala, as in zero. Kung nakikita nyo naman siguro yung pinakaunang video ko noon na ginawa na in-upload dito, ay nagbebenta ako ng gulay na nanggaling sa maisan. Yung pangunguha namin ng kulitis noon ng tatay ko para ibenta, at nag-start ako sa siomai at halo-halo, at ngayon nagkaroon ako ng sarili kong tindahan, and I'm grateful to that. I'm grateful also to the people na tumulong sa akin para magkaroon ako ng ganito, and looking forward, wishing and praying and dreaming ulit na magkaroon pa ng expansion ng negosyo na naumpisahan ko, na hindi lang ako magtatapos dito. At kung ikaw, napapanood mo rin yung video na to, gusto ko lang sabihin sa iyo na hanggat hindi ka sumusuko, hanggat hindi mo natatapos ang laban mo, hanggat alam mong kaya mo pang lumaban, balang araw, mararating mo yung mga bagay na gusto mo. Makukuha mo yung mga bagay na ninanais mo para sa iyo at para sa family mo. Ang nais ko lang na sabihin sa iyo ngayon, fight, laban lang. Wag na wag kang susuko o wag na wag kang susuko. Wag na wag mong hahayaang ipasukuin ka ng iba, dahil ang laban mo ay laban mo, hindi yan laban ng iba. Alam kong matatag ka at alam kong masikap ka. Alam kong kaya mo at alam ko na maaabot mo yung pangarap mo.